This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. A story of the loved and well-known ambulant vendor in the town. She wasn't just a vendor, she was a storyteller, a confidant, a friend. Her weathered face etched with the stories of a long life was always graced with a gentle smile. Good morning everyone, siya ni Nakatedad at dato iti Barangay Imelda nga may interview iti may nga ina nga agsakit. Good morning po ate. Good morning po. Siya po ni Patricia at di kami tayo interview po ni Lola. Ano po tinagan ni Lola ate? Very unsmile. Ano po itangon niya? Ate, kano ba hindi nag-start nga nag-stroke ni inay? October 2022. Apay anak ti dahilan na apay nagka-stroke ate? Hindi ba? Ipodot. So ate, ano ba ti trabaho na ni inay ini? Laklaw. So, eskwela. Ano ba ti lako na ID ate? So, ano, simple question lang ate. Tagmamalo ba digiti quick na ano yung lako na ID? So, 10 10 for 10 to 20. mano nga pieces no kalidi ate? Di correct. Ano yung ba digiti, ano, ti makikita na ka ti gastusin nyo ti balay? Ano ba ti makikita na ili aglala ko ti Jiska na ate? Mga 800, 900. So ate, ano ba ti naging effect na kanya yung ili nag-growing nga nag-stroke ni inay? Narigan. Hindi ka lang alagan na kanya tayo ni Nana, hindi ka pigsaan na kayo ng hangakas iti. Sakit na kayo lang ito. Iso na kat na anus, may isang amin nga ba nagkanya na kung alisto na lang nga solusyon na no anaman iti problema iti pamilya. Iso na tinang isaksakad kanya nga kakapsat. Iso na amin. Nitatapuhan nga agubra. Iso na lang mapanaglago. Iso na nga maalagaan na kami pelang agkakapsat. So, hindi na-stroke kita kat kasano mati-break na tayo dito. Hindi na stroke. Iso na kat hami amuno kasano tipo may ami. Kasano kami nga damo mi di pa maawan ni iso na lapta. Iso di lapta ti anami. Iso nga kaslang hami kaya nga iyadang ti bagimi nga hospital iti. Ngam iti ngam torturod mi kasi da kami lang kakapsat ti at itin na kideta nga agunawan. Da kami ti pagkaptan na. So nga nagbaling kami ni stroke. Para kanya.
Kasi ti apo kay mo ti suna. So, kadijay nga kanito tita pat na naisipan niyo ba nga i-give up isuna, pero nga marigrigan ko rin tita? Hindi ko imbaga ti doktor nga DJ oxygen na no bumaba ti 70 idi naka-ICU idi diyan bumaba iti 70 ay kararagay langon ko na di doktor idi no ang baba ti 70 di diyan awan ti pag-asanan ko na ngam idi ko nagkarkararag kami hang kami nangamhami kayat nga patubuan isuna iti just in case ibaga na matubuan kasi marigatan lang isuna DJ ti anmigi ko mga DJ pangigipapan ni DJ pinakatutan na ngam nagkarkararag kami iti apo idi ko ti agmalmalum napang kami agkakapsat ti malum napang kami amin di ospital iso di kabigatan na naging stable mo iso kasi ti ako puro karkararag kami latay Tapos ano mo ti nagay tayo tagtanan na medyo mayat na ano tayo? Mudit So, na marigigat ang kamuto ka na kasi nga ano tayo? Kasi ano mo ti marikrit natin mo ka na no pagpadigusan na ka na nasa na marigligatan baleta balik mo ba? Nana Cinco is a living testament of a mother who always do everything to make her children safe and provides love and care. Nana Cinco is a mother who portrays love and care and is a personification of every word that a mother could be. Let us love our mothers, appreciate them, give them care, and make them feel that they're important in our lives. Do not forsake them and love them thoroughly. Thank you, Nana. Itan, naaman tayo nakasanuti kinasasaad ni Nana Mary Ann. Kino kasanuti pinagrigrigad da nga pinangal-alaga na kanya da idi.
Some are born into a world already cut and sewn, their path seemingly predetermined, shaped by the unforgiving shears of fate, polished by the infinite possibilities life unveils. Good morning po, tita. My name is Patricia Pandaguro po. So, what's your name po? Full name, Larry Grace Bautista. Ano po titawan niyo po? Tita? 65 ko, presently 65, turning 66 on August 3. Where were you born, tita? I was born in Baguio City. Baguio City. Ano po status niyo? Siyempre single ko, no? Obvious ba? Wala. Ano ba yung job niyo nung... No, nung nasa Baguio ko, still study, gano'n, and then papalor na ako during my younger days. Tapos yun ang naging source of income ko. Kaya, Ilang taon po kayo nagtrabaho sa hairdresser doon po sa Baguio po? when I was in Baguio, nag-aaral pa lang ako. And then I visit my grandmother here in Lawag City, no? And then I stayed there for mga 4 months. And then I have met friends, tapos in-invite na J Parlor. Accidentally, I try my skills, and kaya nag-work ako kay Five Sisteran before. Five Sister is a famous salon in Lawag City before. Paano po kayo nakapunta dito po sa Balcon? Dito sa Ilocos Norte. Yun nga, I have a grandmother and grandfather in Lawag City. So, yun, magbabakasyon lang ako. And then, nag-enjoy naman ako. I also went home, pero na lang, visit na lang sa parents. Bakit po yung mga challenges na na-face mo? Marami, may hardship din. Parang, yung sinasabi nila na ang buhay parang weather. Minsan sunny, tapos minsan gloomy. Pag gloomy na, baka bagyo na yan, di ba? After the storm, sunny na naman. Parang ligay nga na sinasabi nilang gulong na ups and down, ganon. Kasi ako, nag-survive ako. But I learned na in order to survive, you should believe in your talent, in yourself. Ano po yung mga lessons na na-learn niyo po dito? A lesson I learned from my hardship. As far as I'm concerned, this is my personal opinion lang. I commit mistakes. Marami rin akong kalokohan, to tell you the truth, during my younger days. Pero yung kalokohan ko yun ang ginamit kong stepping stones to live a very simple life, straight life. Do not blame others for your misfortunes in life, kasi it is you who drive your own life. Kaya nga may utak tayo no? Do not blame others na kaya ganito lang ako, kasi yung friends ko in-influence niya ako, no? Scapegoat lang yun. Actually, it is your fault, kasi you are the driver of your life. Pag nabangga ka, bumangon ka, try again, but do not repeat the same mistake. Yan naman. How many years po kayo nagtrabaho po sa Ilocos Norte As a hairdresser kamo, correction. Sorry po. Sa Dinras, I worked there for almost 30 years. Tagal ko dun. Actually, dun ako nag-work, pero before I came here, nagkaano lang ako dito, nagkakasera din. How much is your income? Ay, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi censored, kundi hindi mo masasabi ang income ng parlor. Ikaw na mismo rin ang magsasubdivide, pero ang hirap mag-manage kahit yung sa budget, kasi may mga unavoidable naman na ako nga, nagbabudget ako ng ganito, biglang nasisira pag andyan yung mga amiga ko, my friends, na babakla. Di pa drinks ka man. Tagal natin din nagkita. Yung budget ko for the 1 week, for 2 days na lang kasi. Pinainom mo, nagpulutan sila. Paano mo, di ba? Sira yung budget mo. Ganun, atal ko naman, unavoidable the VJ circumstances nga po. Kahit yung pagpaplano sa life, minsan na at this age, na-reach ko na to, na-attain ko na tong status na to. Hindi mo masasabi kasi you cannot control the situation.
hindi mo masasabi. Katulad ngayon, saya-saya natin, jamming tayo, interviewin tayo. Malay mo, bigla akong inatake sa puso mamayang gabi. O, goodbye Philippines na ako bukas. So, hindi mo pwedeng control. No, let's be practical. Yun ang tinuturo ko sa inyo. Huwag kayong sensitive. Ang buhay, hiram lang yan. At my age, ganito na ako. At my age, ganito na ako. Hindi. Kasi experience ko nga, when I was working in, i-share ko yung true experience. When I was working in Pingras, I'm earning a lot. Hanga pa naglastog. Nakasave ako sa tinasarap ng 400. 3 to 400,000. All of a sudden, iso nga, nebaga nga, I don't believe in planning, ni-stroke ni father ko. We are 4 in the family. Ako lang ang single. All my brother and sisters are married. Ako lang ang tawag dito, yung obligado na gumastos. Amo hindi naisip ko mga 300, napantin ni father ko. So all of a sudden, nag-fall down dati arapaap ko. Pero yung cycle ng life kasi, habang bata ka, mabili ka. Pero pag nakakaedad ka, may bagong darating na generation, malalaos ka. Di ba? Siyempre, patulad nyo, millennium na. During my time, walang cellphone. Wala. So, while you're still young, I advise ko this sincerely from my heart. Enjoy it to the fullest. Kasi once nga you get married, pag-alangan, i-priority yung tungkol that ay anak you. Totoo ito, makinig kayo. This is for you. Pasjay, lack of responsibility. O kaya nag-asawa kayo, tapos ando kayo sa bahay ng parents nyo. O di, nadagdagan ng responsibility ang parents nyo. Mama Gracia is a living proof that we can go farther more than what we can imagine in our lives. Remember that life gives us chances and we must always seize it. Mama Gracia's journey in life taught us the value of perseverance, hard work, and resilience. In every situation that we are going to face, let us learn from his experiences and listen to advice that we, the growth, should always be encouraged to do our best to help our families and to be of service to our country.